Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong article sa Philippine Star 1PH, 1 News PH. Tungkol ito sa response ng ICC prosecutor doon sa petition interim release ng kampo ni PRRD. Nagsalita na po sila. Tingin ko malaking pag-asa na makakalabas na ang ating minamahal na Tatay Digong. Ito po yung article. ICC prosecutor to respond to Duterte release plea. So, June 15. Ngayon, June 15 ba ngayon? Yeah, June 15. Okay. Duterte's defense team claimed that the prosecution has confirmed its non-opposition to interim release provided that certain terms and conditions are met. Without directly confirming its position on the matter, the Office of the Prosecutor of the International Criminal Court said it will respond to the request for interim release of former President Rodrigo Duterte. In a statement sent to the Philippine Star Friday night, the OTP, or the Office of the Prosecutor, said it will send its response to the ICC pre-trial Chamber 1 handling the ongoing proceedings. Ito yung response, ano? The prosecution will file a public version which will clearly set out its position on the defense application, it said. Okay. So, anong ibig sabihin nito? Si Atty. Kaufman, matagal ng abogado yan, hindi naman niya basta-basta mag-release ng statement na hindi mag-o-oppose ang position, hindi mag-oppose ang prosecution kung wala siyang clear ground to say that. Magaling na abogado ito kasi pag ang official response ng prosecution is we oppose, ayaw namin, malaking kahihiyan kay Atty. Kaufman. But the fact na nagsabi siya na hindi ko kontra ang prosecution, to me, ang opinion ko dyan is sureball na ito. Kasi, kung ako yung prosecutor, walang usapan tungkol dyan, tapos may publish na hindi kami mag-oppose, pwede kong sabihin na there's no such thing like that. Pwedeng right away, i-deny. Kaya lang, wala lang, tahimik lang, which is the correct answer, para hindi naman ma-preempt yung kanilang posisyon. So, yung silence nila tungkol sa non-opposition, to me, akin lang ito, opinion ko lang, silence means yes. So, it's just a matter of time. Mag-response ang prosecutor, public, malalaman natin. So, ilang days from now, palagay ko, hindi na magtatagal. Baka this week o next week, malalaman natin in public yung official lista ng Office of the Prosecutor, which is very critical. Dalawa ang very critical na factor para magkaroon ng interim release. Yung host country, yung availability, yung willingness ng host country na magtanggap, mag-cooperate. Meron na. Tapos ito, yung prosecution. Let's pray na tama yung statement na inihayag ni Atty. Kaufman na hindi po kukontra ang prosecution. Ang kukontra sigurado yung victims, yung mga abogado nila din dito sa Pilipinas. Yun na, sila ngayon ang nag-iingay. Nakakatawa si Atty. Cristina Conte dahil ang unang reaksyon niya na para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ibig sabihin, alam nila medyo malaki ang pag-asa na mabigyan ng interim release si PRRD. Kaya binuhusan ang malamig na tubig. Tapos, ito ang kanilang argument na yung pag-release daw kay PRRD
will pose a danger to the victims and their families. Yun ang kanilang narrative ngayon. Delikado ang seguridad ng mga biktima. Paano magiging delikado nga? Una, hindi man dito sa Pilipinas uuwi si PRRD. Maraming nagtatanong, bakit hindi sa Pilipinas uwi? Dapat ang tatanggap kay PRRD, it should be a member country. Ang Pilipinas, hindi na po tayong member. Kaya hindi na siya pwedeng, hindi pwede ang Pilipinas natanggapin yung interim release ni PRRD. Dahil hindi naman. Plus the fact, ang Marcos Jr. administration ang nagpadala kay PRRD sa ICC. Kaya imposibleng tatanggapin nila dito. Kaya, yun po ang dahilan bakit hindi pwedeng uwi sa Pilipinas si PRRD kahit ma-approve pa yung interim release. It should be another country na member ng ICC. So, akala ng karamihan, akala ko rin Malaysia kasi nandun si BP Sara nung Independence Day. Nung una kong research, member ang Malaysia. So, pwede. But later on, nalaman ko, nag-withdraw pala kaagad ang Malaysia. 1 month after na nag-join, dahil maraming kumontra, withdraw kaagad. So, ang ano na lang is, haka-haka lang ito, opinion lang, baka Japan. Kasi, ang paborito daw na country ni PRRD is Japan. So, maganda naman ang relasyon niya sa Japan nung presidente pa siya. Kaya, sana Japan para mas malapit siyang bisitahin. So, kaming pamilya, maghahanda na kami, bibisita kay PRRD pag makalabas siya. Basta dito lang sa Asia. Kung sa Europe, ay wala kaming visa papuntang Europe. Okay, salamat mga kaibigan.